sako na. Hindi yan nagtatanong kung sinong kakampi mo sa politika. Tanginang Tagalog ni ni Risa, sako na. May mga sako na. Sako na, pota ka. Parang, bakit hindi mo Risa punahin yung papalit-palit na istorya ng Malacanang? What exactly is your reason bakit yung kipay mo ay hindi bumubukan at pumuputak-putak pag ang usapan na ay Malacanang at ang paiba-iba nilang isipan? Sa storyang ito, sino bang papalit-palit ng storya? Baka nakailang palit na, kailangan hindi na to kaya ng Bonamin. Ito yung nangyayari sa akin, hindi na kaya ng Bonamin. Alam mo na, imbiyanan na ako, hindi ko na siya finalo. Yung nangyayari din sa Senado, yung papalit-palit, dahil baka ilan na siyang storylines. Oo. This is so, diba? Spoke here, si Marcoleta, i-interpolate niya si Risa Ontiveros sa Lunes. So abangan natin yan. Risa Ontiveros agreed to be interpolated by Marcoleta sa Lunes. Kaya merong sunog na pekpek sa Lunes. Abangan natin yan. Baka makarinig na naman tayo ng anong GA? Yung Supreme Court decision. Si Risa na, I am not, empathetic naman ako, kineso, ganyan. Pero wag na natin pakinggan tong part na ito po kaya sa Maring kasi nakakairita lang. So, umano siya na, hindi, empathetic naman ako, wala namang kinemi, na nakikisa naman ako sa dalamhati niyo, kineso. Tanabe. Ayan. Nasa ano mo, messenger mo ha, yung link. Ayun. Nasa messenger mo yung link. Mga Pilipino ay mga bulag na sumusunod sa sinumang politiko. I refuse to believe na wala nang natitirang malasakit, hiya o pagmamahal sa bayan. Kasi ang mga krisis, ang mga sako na, hindi yan nagtatanong kung sinong kakampi mo sa politika. Tanginang Tagalog ni ni Risa, sako na. May mga sako na. Sako na, pota ka. Tangina. Mga sako na. Habulan. Ewan ko sa'yo, pota ka. Lahat tayo tinatamaan at lahat tayo may responsibilidad. At tayo mismo, dito sa Senado, kaya nating magkasundo. In fact, all of the laws I myself have championed could not have passed without the support of those from across the political aisle. And I refuse to believe that this institution that has crafted laws for the most marginalized, that has conducted crucial investigations, that have moved the needle at various political junctures, is beyond repair or redemption. Let us remember, Mr. President, that we have a bicameral legislature with a Senate elected at large, precisely to have a body that can rise above parochial concerns and craft a vision for the entire nation. At kaya kong sabihin ng buong puso that this Senate has, at its best, shown that disagreement does not destroy our common duty. We have passed laws across party lines. That is why we cannot act as though nothing happened last week. Alam natin ang tama at mali. Alam natin kapag Ayan, nagbabuffer. Ayun. Hello everyone. Hello mga ka-moisture. Bumati ka muna, Sas, mula sa Kabilang Buhay. Ayan. Hello mga ka-moisture at pag sumosobra na. And this is what our country... Ayan, sorry. I-play mo na, tapusin na natin si Risa. Sige. needs from us now for the Senate in this difficult hour to reflect the best of our people. May we prove worthy of the trust
that our people have placed in us. Marami pong salamat sa inyo at sa lahat, Mr. President. Before I recognize Senator Pia and Senator Marcoleta, Ayun lang, no? So basically, parang nagmamalinis si Risa na parang we cannot act as if parang walang nangyari. Girl, the one is acting na parang walang nangyari. 'Di ba? Yung arte kasi dito ni Risa, yung parang siya lang talaga yung concern sa nangyaring putukan. Parang, wow, ikaw lang talaga ang nagmamahal sa Senado, poke ka. Ikaw lang talaga ang poking nagmamahal Hindi sa Senado. nakakaloka. Hindi nakakaloka. We cannot act as if nothing happened. Bakla yung mga kasamahan mo nandiyan habang nagpuputukan. Ay, sandali, gusto ko lang magpasalamat sa mga nagpadala ng tips sa akin, sa aking GCash. Thank you so much. Anyway, nakakaloka ka, Risa. Yung mga kasamahan mo nandiyan sa Senado habang nangyayari. The audacity to say na hindi tayo pwedeng who are you addressing? Na hindi tayo pwedeng umaktor parang walang nangyari. Are you addressing the people who were in the scene at that who were at that moment? Or are you referring sa mga nawala bigla at naglaho before mangyari ang putukan? Mm-mm. Correct. Pero kasi ito, may context kasi ito before siya nagsalita si Erwin Tulfo at saka si Raffy Tulfo. Similar yung mga inquiries nila. And basically, they're trying to, to question the propriety of how the May 13 events, May 13 circumstances were handled by the senators in the building. May ganong insinuation. Anyway, let's listen to Alan Peter kasi nagbigay siya ng context dito you know, the curious thing is the prayer of Senator Kiko and the prayer of former Senate President Tito Soto yesterday. We all agree with it. We're just looking at it from different sides of the political lens. And many of your statements today, Senator Risa, many of us, if not all, agree. But we all won't agree that parang walang nangyari. I don't know where that came from because I don't think anyone is treating it trivially. It's just a matter of how we can focus on it given that there is a real economic crisis, crisis of prices, oil crisis. Our stock is running out. We're convening into an impeachment court. You know, our staff are overwhelmed by the number of investigations, by the number of subpoenas that are here. They're asking us to produce so many things while we're also doing our own. So while we will agree with you and let's discuss later on which committee, I do not think anyone is acting as if parang walang nangyari. Senator Pia or Senator? Mr. President, I also will not interpolate or make my own privileged speech today as requested by the Senate President. I reserve my right to make the proper intervention. By the way, before Pia Cayetano spoke here, si Marcoleta, i-interpolate niya si Risa Ontiveros sa Lunes. So abangan natin yan. Risa Ontiveros agreed to be interpolated by Marcoleta sa Lunes. Kaya merong sunog na pekpek sa Lunes. Abangan natin yan. Baka makarinig na naman tayo ng ng anong GA? Yung Supreme Court decision. Si Risa na, I am not empathetic naman ako, kineso, ganyan. Pero wala natin pakinggan tong part na po kaya sa Maring kasi nakakairita lang. So, umano siya na, hindi, empathetic naman ako, wala namang kinemi na nakikisa naman ako sa dalamhati nyo, kineso. I'm not so sure if everyone remembers, if any one of you remembers. Natatandaan mo yun, Sas, yung tinry nila na politikahin din si Alan Peter noong SEA Games noong 2019 before the pandemic. Tapos yung parang sabi niya yung kawali daw na sobrang mahal, ganyan, grabe daw yung ginastos, OA daw, kineso, ganyan. That SEA Games, guys, up until now is source of pride and joy of a lot of Filipino athletes. Up until now, it is a shining moment natin bilang bansa for a sporting event. Hindi, ang nakakaloka doon, ang nakakaloka kasi, the way these people describe, ang mahal ng kawali, bakla, do you see how people try to manipulate, people into thinking na
syempre, ikaw sasabihin mo, pagsasabihin mo na, si ano, bumili ng nagpagawa ng 20 million pesos worth na kawali. Bakla kahit naman siguro sino maluloka. Hindi ba pag ganun yung pag malamang ano bang impression natin sa kawali? Putang ina, kawali lang sa amin. Ano lang, makakabili Mura lang lang nga ng 50 pesos or 100 pesos. Bakit yan 20 million pesos? Nagigets ninyo on kung paano nila pinaiikot-ikot. Parang ano lang yan, parang cash flow. Oh my God! Merong total transaction flow ng 6 billion sa Inday mula 2002. Tapos, ikaw na wala kang alam sa cash flow, tingin mo meron siyang 6 billion pesos na pera. Correct. Di ba? Meron siyang 6 billion na pera. Tapos, di ba tapos sabi nila, si Inday bilyonaryo kasi merong, si ganito bilyonaryo kasi meron siyang cash flow na 6 billion. Bakla. Di sana milyonaryo na rin ako, no? Dahil, Diyos ko, tinignan ko na itong bank account ko, sabi ko, putang ina, kung ito lang palang basahin para maging milyonarya ka or kahit kayo, milyonarya na rin kayo. I-compare nyo yung, I'm pretty sure ikaw, Joey, milyonarya ka na rin. Di ba? Kung cash flow lang ang pag-uusapan. Correct. Hello, magkano ba sweldo sa isang ang minimum wage ng Pilipinas sa isang taon? 300,000? Sa isang taon ba? 300,000 ba? Tama ba? 30 times 13. 390,000, 400,000. So kayo imagine kung nagtatrabaho ka na ng bakla kung nagtatrabaho ka na ng 10 years, milyonaryo ka na kasi may total cash flow ka na mga 3 million. Pero minimum wage, ka lang yan? Minimum. So ngayon, itong si Risa, ang hilig niyang I'm sorry to say, kasi galing to ng all-girls school eh. Ganyan talaga yung pagka-passive-aggressive. Hindi may pagka-passive-aggressive talaga. Pati yung tono ng boses niya na, alam mo, Carmina, mahal ka talaga mga Pilipino. Yung mahal ko whisper. Mahal ko. Yung may hugot. Yung may hugot. Hindi ko naman sinasabi na ako'y nakikidalamhati sa inyo. Parang, girl, bakit? Ang tinutukoy ko po ay yung after. Yung pagkatapos ng putukan. Bakit hindi mo, Risa, punahin yung papalit-palit na istorya ng Malacanang? What exactly is your reason bakit yung kipay mo ay hindi bumubukan at pumuputak-putak pag ang usapan na ay Malacanang at ang paiba-iba nilang isipan? Sa storyang ito, sino bang papalit-palit ng storya? Baka nakailang palit na, kailangan hindi na to kaya ng Bonamin. Ito ang nangyayari sa akin, hindi na kaya ng Bonamin. Alam mo na, imbiyerno na ako, hindi ko na siya finalo. Yung nangyayari dun sa Senado, yung papalit-palit, dahil bakla ilan na siyang storylines. Oo. This is so, diba? Out of the world. Girl, walang sound. Tama ba? Ako lang ba walang sound? Lang magpatayo ng Pero naman, Wala ka ring sound, girl. ako, wala akong sound. May sound daw, mahina lang. Teka, i-refresh natin. I am embarrassed Ayan. Wala pa ring sound. Teka, ito. that we cannot even honor that. I am embarrassed that we choose Ito na lang. Dami tayong ibang video. Mr. President, the Southeast Asian Games would not have been as successful as it was if we had only the dilapidated stadium of Rizal Memorial of Ultra. May I ask Her Honor if she has seen the place? Because
the national track and field team, when they visited it around November, not sure, September, November, before the Southeast Asian Games commenced. They went there for the first time. Does Her Honor know that they cried when they saw the stadium? They cried when they had the opportunity to run on the turf. Bakit? Kasi doon sila nagpa-practice sa napakabulok na stadium. Ganon ang kalagayan. That's how we treat our athletes. Ilan lang ang Manny Pacquiao ng Pilipinas who has had the opportunity to raise himself and have sponsors. But not all sports are like boxing and basketball that have a strong following. Many of these athletes will never even be remembered. But on that day that we won the gold medal, the entire Southeast Asian countries gave their due respect to the Filipino athletes. I am embarrassed that we cannot even honor that. I am embarrassed that we choose to make a political issue out of a world-class facility. Kaya tuloy, wala nang mag-aabalang magpatayo ng matitino at kahanga-hangong mga infrastructure dito sa Pilipinas. Dahil magpatayo ka lang ng maganda, sasabihin na sa'yo na may kalokohan ka. So paano? Puro bulok na lang tayo para walang pumansin. Ganon. Paano magiging white elephant? Madam Sponsor, do you even know what are the conditions of our sports facilities? Para sabihin mo yung world class na yon magiging white elephant? Hindi nyo ba alam na pinasa natin ang National Academy of Sports? And doon magte-training ang mga bata natin, mga future Manny Pacquiao. Paano naging white elephant? Sana naman mag-ingat naman kayo sa mga paratang nyo. Dahil yan na naman ang i-headlines. Di man lang natin binigyan ng konting parangal, konting respeto ang mga national athletes. Na alam nyo ba, kung hindi dahil sa bayanihan to, hindi pa magkakaroon ng allowance. Hindi thanks to PSC yan, ha? Thanks to Speaker Alan Cayetano, Congressman Bumble Tolentino, and Senator Sani Angara. So hinahalo ko yung mga mukha ng mga athletes na to doon sa tinatawag niyang white elephant. Kasi that is the only reason why you put up such a structure for people. In this case, for young athletes. So I cannot separate their faces and their names from the structure that you now want people to cast doubt upon. Again, I do not have the details. Wala akong hawak na papel, but I have to stand up for BCDA, for the architects, for the engineers, for every single construction worker that worked overtime. Madam Sponsor, alam niyo ba 24/7 nagtrabaho yon para makadeliver tayo sa Southeast Asian Games? Di ba mas kahihiyan yun na nag-umpisa sa Southeast Asian Games tapos hindi natapos yun? Nanood ba kayo? Nandun ako, nanood ako. Nanalo tayo ng mga kung anong event. Yung poll voter natin, he claimed the gold. Si EJ Obiena, he was supposed to compete in the Olympics. Pero hindi natuloy yung Olympics. At least, nagka-Southeast Asian gold medal siya, di ba? At least, nanalo siya in his own country. Napanood siya ng tatay niya, na coach niya. Ganon ang kalagayan ng mga athletes. Madam Sponsor. Yung nanalo ng marathon, taga Cagayan de Oro siya. Umiiyak siya nung nakita ko siya after niya, hindi niya kalain mananalo siya. Alam niyo bang na-lockdown siya dito for how many months, hindi nakauwi? O baka sabihin niyo irrelevant yun. Hindi irrelevant yun. Kasama yun sa mga sakripisyo ng mga athlete. Tapos ngayon, ang kaisa-isang nagawa natin for them, binibigyan pa natin ng mali siya. Kaya yan ang mangyayari sa bansa natin. Puro mali siya tayo, puro paghuhusga. The reason why I showed this, kasi,
Ito kasi yung problem kay Risa Ontiveros. Ang naging problema dyan sa hearing na yan, Risa Ontiveros wanted to make an issue doon sa mga ginastos sa SEA Games. Pero wala pa siyang substantiation na meron talagang nangyaring corruption or whatsoever, ganyan-ganyan. So parang magre-request pa lang siya ng documents from COA, magre-request pa lang siya ng mga documents sa kung saan-saan. Wala siyang hawak. She just felt na obscene lang yung ginastos. So parang ang feeling niya, dapat imbestigahan kasi ang daming perang binuhos doon sa Southeast Asian Game. And I think yun yung mali. Kasi if you really think na merong kang nakita talaga na corruption, dapat may hawak ka na. Dapat you get the attention of the Senate. Hindi yung mag-fishing expedition ka. Yes, hindi yung mag-fishing expedition ka pa lang. Yun yung maling-mali dito. Si Pia Cayetano, I don't think she is parang hindi naman sa kanya yun, hindi sa kanya naman yun talaga tama. Lang sumingit lang talaga to si Pia dyan sa session na yan na gusto lang niya talagang magsalita. Because Pia is, she's a former athlete. So alam niya yung alam niya yung pinagdadanasan ng mga Filipino athlete. And she represented the flag. Ganong high-level athlete tong si Pia Cayetano nung younger years niya. So she knows her shit. Alam niya yung sinasabi niya when it comes to and ako rin kasi bias ko rin talaga ang sports I think sports play a really huge part in nation building because you teach your youth on how to be resilient through sports. Natuturuan mo sila kung paano manalo graciously, kung paano manalo humbly, and paano matalo graciously. And how to handle competition with maturity. Importante talaga for me yung sport. It's very, very important for nation building. So ako talaga, bias ko yan. So ngayon, etong si Risa, just to politicize just to have a political issue out of this, dami kasing ginastos, investigahan natin ganyan. Wala man siyang hawak. At yun yung nakakairita. So, kaya yung entrada na yan ni bumuga talaga ng apoy dyan si Pia Cayetano. Hindi na-capture dun sa video Meron siyang part dyan na that's why we cannot have good things! Ganun pa si Pia dyan. Hindi niya na-capture nandun sa isang video kasi kaso hindi marinig din sa isang video na yun Pero nagagaganon pa dyan si Pia. Tagang galit na galit siya. That's why we cannot have good things! Pag meron tayong magandang bagay, sinasabi niyo, pinupolitika ninyo! Nakita nyo ba kung ano itsura nung Ninoy Aquino stadium before the SEA Games? Which is true kasi yung Ninoy Aquino stadium na yan before the SEA Games, dilapidated talaga yan. Kadiri talaga yan. There were many documentary by the probe team kung ano yung estado ng mga athletes natin, ng mga track and field athletes natin sa Ninoy Aquino. Grabe as in kadiri talaga. Yung itsura nila, yung locker nila, talagang squatting talaga yung itsura ng mga athlete natin. And these are our athlete na nire-represent yung flag natin, Naka-mute ka, be? Ako rin, I really believe that sports is important in everyone's life, even though wala akong sports, char. Ay, meron naman siguro. Pero siguro, Pero di ba chess ka? Pero hindi yung hindi naman siya, girl. Parang hindi siya, parang, I'm really sorry, but I don't consider chess a sport. Ay, nananalo ng gold medal yon. So, sports is... nananalo ka ng gold medal, but, if chess is a sport, kasama sa medal tally. Oh. Yeah, of course. Well, if chess is a sport, so it's math. Well, chess is also math, no? So, it's applied math. So, ang ano ko lang is, bakit importante yung sports? To everyone's life, actually. I would recommend everyone kung may kids sila na let your kids have a sport bata pa lang kasi it teaches a lot of things, no?
Hindi lang siya healthy, but it actually teaches discipline, mind-body awareness. You know, it's a holistic thing. It's beautiful. Siguro dancing is my sport, ganyan. Which is, kasi it involves, you know, that I consider sport kasi it involves actual movement. Sorry mga chess player. So, anyway, May mga so, gamer dyan. I have huge respect for chess players. Alam naman ang lahat ng aking pudrakel sa national master. Anyway, so ngayon, itong si Risa, ang hilig kasi ni Risang manghito. Alam mo yon? Nako, laki ng ginastos dyan. Siguro may korupsyon, imbestigahan natin. Nako, may ganito, may ganyan. Nako, ganyan. Alam mo yung, girl, can you please investigate, do a little investigation first, and then before you speak, hindi yung dahil may mic ka lang, dahil senador ka lang, basta kung anong gusto mong i-issue, pwede mo nang gawin ng issue. Para lang magkaroon ka ng airtime. Alam mo yun? Kasi yan ang nakikita ko kay Risa, no? Especially these days. Ano siya, uhaw na uhaw sa airtime. Kasi naman, kasi kayo mga kambing, bakit hindi nyo pa i-endorso si Risa? Pero yun lang, bakit wala man lang pa-concert si Vice Ganda or papunta si Vice Ganda sa opisina niya na, alam mo, Risa Ontiveros, nakakaingit talaga ang, I don't know, ang Senado. Sana kami rin ma-experience namin ng Risa. Mga ganyang level ba? Bakit kasi wag endorse yun na kasi? Kayo naman, ako talaga, Risa, for 2028. To shine. So she has to establish that she has her own voting block. Wala nga siyang voting block, Bex. Kung meron man, yun na yung voting block ni Lenny. Ayun nga. So kailangan niya ipakita sa lahat na I am a choice. I am a choice. I am an option. Yun ang gusto niyang ikemerlu, ganyan. Kaya nga 'di ba hindi siya kino-consider kasi nga mahina talaga si Risa. Kasi I don't think it's because of Risa's charisma. I think it's really just Risa's person, no? Na ewan ko ba, parang kasi pagkausap mo si Risa nakakapagod. Oo. Kasi yung pacing niya ang bagal, yung hugot, yung alam mo yung parang ano ba to? Iniiyot ba to? Or anong si Risa? Hinihingal ba ito? Alam mo, Carmina. Or parang, ano ba to? Nakaano ba to? Nakasalaks ba to? Alam mo, Carmina. Hindi naka-volumes ba to? Alam mo yung parang, girl, naka-volumes ka ba? Naka-volumes ka ba? Ano ka ba, naka-volumes ka ba? Tapos ininuman mo ng beer? Alam mo yung ganung mga strategy dati sa bar, yung nag-volumes uminom ng beer. Kasi bagal na, no? I can neither confirm nor deny. Pero, oo, pare. Cool yun. Ganun kaslo magsalita ang mga puta, no? Alam mo yung ganung strategy? Di ba may over the counter na sleeping pills? Ano yun? May over the counter the sleeping pills doon eh. Tapos yung ginagawa sa mga bar this is early in the 2000. Bibili yung ano ba yung Solinox ba yun? Yung basta may over the counter na sleeping pills. Tapos iinuman mo ng beer tapos lahat kayo kung magsalita parang slow motion lahat. Hindi ko naman sinasabi. Ano ba, Risa? Pero pag,
ano pa inaano ko yung Risa na, ganyan ka ba talaga magsalita, Risa? Bakit ang parang kang ano, parang Pali! Kilos! Ang baga! Diba? Bilis, bilis! Anong oras na? kaya siguro. As, still knocks, di ba? Yung iniinuman ng beer. So, yung lalabanan mo yung antok ng beer, lalabanan mo yung Oo. Nung nagiinom pa ako, careful talaga ako sa inumin ko. So, kasi alam ko may namba-volume eh. Yung mga ganyan. So, ano talaga, at saka syempre takot ka sa mga day trip, di ba? Yung mga ganyan. So, pag ako hawak ko yung beer ko, hawak ko talaga yung beer ko. Hindi ko talaga binibitawan until maubo siya. Tapos, talagang I am a responsible drinker. I am a responsible. So ako talaga, pag ako kunwari, sa mga bar, ganyan-ganyan, naginom lang ako ng bogyang-boga na nasa Baguio ako eh. Yung mga tipong nightlife talagang malala. Ganon. So, kaya hindi, nakikita ko yung mga vinalium, pero ako hindi ko na-experience. Kasi nga, praning ako sa beer ko. Praning ako sa iniinom. So, still knocks ata yung yung over-the-counter na sleeping pills. Tapos, yun, iinuman yung still knocks ng beer para lalabanan yung antok. Para meron kang kakaibang tama. Parang ganun si Risa. Parang every time talaga, yun ang naalala ko sa kanya, girl, naka-volume ka ba? Na ininuman mo ng beer or ng vodka. Parang, yung gagawin nga, it's dangerous, ha? Oo. Sleeping pills and alcohol. It could actually lead to damage death. So, lead to death. So, ganun siya parati na parang, girl, bakit parang parating ang lalim ng hugot ng hininga mo? Pag ganun parati, no? Mahal ko ang Pilipinas. Tapos, alam mo yung classmate mo ng high school na alam mo yung know-it-all na pag magsasalita talagang alam mo yung condescending, yung alam mo talagang feeling talaga yun, siya talaga yung pinakabongga. Ganun si Ating. So, kaya nga, itong mga emin ni Risa, I'm pretty sure, no, Risa is a good person to the people around her. Pero yun nga lang, no, talagang nakabali si Risa Ontiveros na tuwing nagsasalita siya. Hindi hindi nakakadagdag ng karisma. Yeah, exactly. Kasi, to be fair to Lenny, ang strength kasi ni Lenny, pag nagsalita kasi si Lenny, parang nanay. Natural, yung natural. It's her. Natural yung pagsasalita. It's her. Natural yung pagsalita ni Lenny. Tapos parang nanay. That's why people are drawn to her. Kasi si Risa, anong packaging ni Risa? Ano siya, ate mo, nanay mo? Or wala lang, Risa ka lang. Yung MILF? Ano ba? Hindi, alam mo yung mahirap kasi i-package si Risa. Mahirap i-package si Risa kasi si Lenny, okay, nanay, talaga siya, nanay, may anak. Kaya nga, di ba, yung packaging niya talaga parate na, okay, hinahatid niya yung mga anak niya sa school, ganyan. Si Risa, we don't know anything about Risa. People do not know anything about her except na since 13 years old, anti-Marcos na siya. Anti-Marcos na siya. Naging since 13 years old, bakla. So, at kumakanta siya na, I am 16, going on 17, ganyan. Oo. Wala siyang, Risa Ontiveros is a blank, no? Blank siya. She has no personality. Gets nyo? Wala siyang personality. You cannot associate, you cannot associate Risa Ontiveros to anything in your life that you can actually relate to. Meron ba? Kasi si Lenny, nagigets ko, nanay. So marami nakaka-relate na, okay, gusto ko ng nanay, I love my mother, ganyan-ganyan. Pag kay PRD, tatay. Kay Sara, ating astig, no? Ate mo na
ano ka talaga, ipagsasapakan ka. Pagdating kay Risa, parang, ha? Alam mo yung parang, what is the first image that comes to your mind when you hear Risa Ontiveros na relevant sa buhay mo? Na pag kasi yung pag nakita mo si Risa, ay gusto ko si Risa kasi Risa reminds me of my, I don't know, my sister, my mother, my ganyan. Kaso si Risa wala. Or Walang ganung ganyan, di ba? Yung parang you remember walang ganung association kay Risa. Oo. So si Risa, pag pumasok sa utak mo, blanco. It cannot be associated with anything that has emotional resonance in your life. Ito yung maaalala mo, sa totoo lang. And it's not a good association. It's not a good And it's not a association. good association. That's why si Lenny, kahit lutang si Lenny, a lot of people could still be endeared to Lenny dahil alam natin ang ating mga mudra may mga lutang moments. Yes. Aminin mo. So, Even yung negative ni Lenny is natural. Kumbaga parang hindi Natural. hindi mo ma-hate ng todo-todo. 'Di ba? Yung Hindi mo siya mainit kasi di ba yung association mo sa nanay, di ba? Association talaga kay Lenny, nanay. Okay, nanay, ganyan, asawa, etc. So, kung may mga lutang si moments, nakakatawa. But it's just like nakakatawa, just like matatawa ka kung merong lutang moments yung mudrakels mo, di ba? Pero si Risa talaga bakla. Ano to? Sino to sa buhay ko? Parang ganyan.